This is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review natin for today. So punta muna tayo sa PSEI para sa overall markets. So wala pa rin naman masyadong difference compared sa last na stock chart analysis video natin. Andun pa rin naman yung PSEI sa loob ng range niya. Pero kitang-kita natin na short-term consolidation nga talaga siya kasi karamihan ng mga candles is nasa MA20. But it's still okay dahil nasa above naman ng MA50 and MA100 yung candle so far. So yung caveat lang siguro natin for this coming trading week or in the coming trading days is that nagkaroon ng volatility ulit, no, at unstable ulit yung market gawa nung pending na war with regards to Israel and Iran. So karamihan ng markets, no, nag-react na. Sa US markets din nagkaroon ng sell-off, although a few percentages lang naman. Pero syempre hindi natin alam kasi pwedeng mag-escalate yung mga bagay-bagay and mag-trigger talaga yun ng sell down and ng sell off sa mga multiple markets. So of course kung magiging affected ng negatively yung US and ibang markets, then most likely PSEI will follow suit. So mukhang it's possible nga talaga na pag nag-breakdown tong range na to along with the MA50 and MA100, then ito na yung maasahan natin na next support kung ganun kasama yung mangyaring sell down. But if somehow maging neutral or magkaroon ng positive na reaction, then I guess magsistay pa rin tayo dun sa consolidation since walang enough na good news para pataasin yung market para i-test yung upper part ng range and mag-breakout siya sa inaabangan natin na 6,600 plus levels. So, unang stock na i-review, Keeper. So, sa Keeper, I think napag-usapan ko na rin to before and dati kasi may hawak ako nito pero nabenta ko na. So, ngayon, itong Keeper, so ito yung range niya and medyo malaki, medyo volatile yung stock. Ito yung naabot niyang range na from 2.61, 2.60 levels up to 2.92. So, recently, nagkaroon siya ng double top. So, hindi niya talaga malagpasan yung kanyang previous 52-week high ng may confirmation at magandang follow-through. So, ito kasi yung range niyan before. So, yung 52-week high niya is 2.89. So, nag-try siya mag-breakout. Na-reach niya yung 2.91 tapos nabentahan the following trading day. And then, second attempt nung May 27, ganun din. Selling din sa next trading day. So, actually, mukha nga siyang triple top kasi nung June 4 pala nag-try din siyang i-test. So, pwede na nating i-adjust yung range into this one, no? So, 2.92 na yung current high ng Keeper. And even possible na maging resistance yung 3 as the psych resistance. So, yung medyo okay lang na galaw ng Keeper is that hindi pa siya nagbe-breakdown sa MA50, no? Although nag-breakdown na siya sa MA20, hindi naman sobra-sobra yung nangyaring bentahan. And currently, it's consolidating in the short term. So, kung medyo mababa naman yung kuha nyo dito, then medyo safe pa kayo pagdating sa Keeper, no? Kasi nasa consolidation pa lang naman siya sa short term. Pero this will definitely not look good pag nag-breakdown sa MA50 kasi yung next support niya medyo malalim na, no? Andito na sa 2.61 para sa base ng range niya. And nakaabang na rin dun yung MA100. So, ito yung pwede niyang abutin pag bumaba pa. So, most likely, ang i-expect dito sa Keeper is that mag-consolidate siya or bumaba pa further. Kasi kung wala din namang masyadong malakas na buying pressure pagdating sa markets kasi nga uncertain yung conditions ulit ngayon, then mukhang mahirapan tong mag-test or mag-breakout, no? Lalo na kung walang market participation. So next up, APX. So currently meron ditong horizontal lines because napag-usapan ko na rin to before, and if you've watched previous stock chart analysis videos and 24K to 1M challenge videos, na-mention ko doon na itong APX, no, since mining company siya and related sa commodities, lalo na sa gold, yung galaw niya somewhat minimimic yung gold, no. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng bentahan a few days back tapos biglang nagkaroon ng rally nitong recent trading day, so June 13. So, from a low of 6.20, no, nag-jump siya ng around 13% in a span of one day. So, tingnan natin yung chart ng gold para makita nyo yung sinasabi ko. So, dito tayo ngayon sa chart ng gold, so USD per ounce. So, kita nyo halos ginaya talaga niya yung move ng gold, no? Ilang araw before, nagkaroon ng bentahan, tapos nagkaroon din ng
rally eventually. So, balik tayo sa APX. So, sa APX, currently, ito yung range niya. And ayan yung 52-week high niya sa 7.18. Pero may nakaabang kasi ditong multi-year high resistance sa 7.20 and then sa 7.62. So, siguro ito yung parang nagiging hedge, no, sa uncertainty or sa pagiging unstable ng overall markets. Kasi kapag lumakas pa yung gold, then most likely yung APX magta-try and mag-breakout kasi gagayahin niya yung move ng gold eh. So, kung titingnan natin towards the left para makita natin yung mga resistances, titingnan natin yung 7.20 tsaka 7.62. So, ay nakikita nyo naman yung 7.20 tsaka yung 7.62, no? So, ayun talaga yung levels na inaabangan sa APX. So, the only reason why nakabawi itong APX kasi patuloy yung paglakas ng gold eh. Kahit nagkaroon siya ng retracement na medyo malalim from the highs. Nag-survive pa kasi yung gold and tumataas pa. So, bumabawi yung APX. So, as long as tumaas yung gold, I can see APX moving higher. So, tingnan naman natin sa PX. So, sa PX, ganun din. Syempre, a few days back, nagkaroon ng pullback tapos nagkaroon din ng pagtaas. So, nagaya niya din yung move ng APX and nagaya niya din yung move ng gold. So, ang laki rin ng range ng PX, same with APX, and current resistance niya is at 7.56. So, kapag nagkaroon ng bentahan, kapag yung gold bumaba, then most likely, no, ang sunod niyang magiging support is this area kung sobrang bentahan yung nangyari sa gold. But if tumaas pa, then expected din na mag-test yung PX sa 52-week high resistance siya sa 7.56. Parang may dilemma, no, because if the market goes down, no, dahil sa pagiging unstable ng current affairs, so pwedeng tumaas yung APX and PX, pero karamihan ng mga stocks sa PSE pwedeng bumaba. And inversely, kapag nag-improve yung overall na condition ng market, then pwedeng walang masyadong bumili ng gold tapos hindi tataas yung APX at PX kasi gagayahin niya lang yung gold, no? Pwedeng mag-conso or bumaba. So, ayun yung parang nagiging dilemma kasi ano ba yung pipiliin, APX or yung overall stocks na nasa PSE. So, ayun na nga eh, kaya nga laging may trade-offs dyan, no? Lalo na kung hindi naman enough yung capital to allocate para sa lahat. So, that's why inaabangan natin yung mga possible moves na mangyari. So, next up, CPG. So, CPG, previously covered sa 24K to 1M challenge na recent, yung week number 22. So, na-discuss ko dun yung overall trading idea ko, no? Pero for the stock chart analysis, i-review lang natin yung current levels niya na resistances and support areas and possible move ng CPG. So, yung resistance kasi nito is nasa 0.68, which is yung current 52-week high niya. And then, nag-breakout siya noong June 9. And eventually, nag-breakout din siya sa multi-year high resistance niya sa 0.69. No? That's why yung average price ko dito is around 0.6965 kasi nakabili ako sa 0.69 and 0.70 area. So, outlier currently because yung market is not looking good pero yung CPG pataas lang. So, ang next levels na itetest talaga nitong CPG is 0.75 and 0.78 to 0.79. So, bakit? Titingnan natin towards the left. Ayan, so kung makikita nyo, meron kasi ditong resistance sa 0.75. So, nearly 9 years na to, no? Kasi noong 2016 pa niya na levels yan, yung resistance. Meron tayong previous support dito sa 0.79, kaya nag-resist yung 0.78. So, ayun yung mga inaabangan na levels for CPG. 0.75, 0.78, and 0.79. So, dyan pwede maka-encounter ng selling pressure yan, no? Pero as long as yung CPG, hindi naman siya bumalik dito sa bottom ng range niya, which is around 0.63, then intact pa rin naman yung trend niya, no? So, pag bumaba kasi siya dito, then most likely ang mangyari, magko-consolidate lang din ulit ng matagal. And ito yung magiging bagong range niya. So, ayan nating mangyari na mabasag yung 0.63 kasi yung next support niya medyo malalim na. Itong 0.54 area tapos nakabang pa yung MA100. And pag nangyari yun, most likely, sobrang tagal na nung magiging consolidation kasi ang lalim na nung naging pullback niya. So, as long as hindi mag-breakdown sa 0.63, then intact pa rin yung trend. So, next up, FPH. So, FPH, no, dalawang trading days back-to-back na nag-increase siya ng 16%. Tapos, yung recent one is around 14%, no, 13-14%. So, I think the reason why tumaas tong FPH because according sa news, no, nag-release sila ng CAPEX na mag-i-invest sila further into renewables and different properties. So, siguro nakita yun ng market players as good news kasi nakikita nila na
may intention yung FPH na palakasin, no, yung holdings nila pagdating sa mga renewables, and karamihan kasi ng trajectory, no, or yung trends leaning towards yung green energy na, 'di ba? Yung mga solar, yung mga wind, yung mga ganon. And dumagdag pa dito sa FPH is recently, no, nag-announce sila ng buyback. So basically, yung mismong mga may-ari, no, or mismong mga executives, mismong mga insider ng kumpanya, sila talaga yung bumibili ng stocks or ng mga shares ng company nila. So ibig sabihin, meron silang confidence sa sarili nilang company, kaya binibili nila. So dumadagdag sa confidence din ng market players yun. Kaya talagang lumobo talaga yung price niya at ang laki ng volume. So current levels to watch sa FPH. So itong 2 lines na to, because it's a double top, so it may act as support in the coming trading days kung magkaroon ng bentahan, along with this area, yung 8250, kasi yun yung multi-year high resistance niya, no, nung 2021 pa yan, nalagpasan niya. So isipin mo, lahat ng console na to, tapos itong mga resistance na to, nalagpasan niya in a span of 1 day lang. So ang lakas talaga ng FPH. So ngayon, tingnan natin kung ano yung next na possible levels na magkaroon siya ng resistance. So itong area na to, kitang-kita naman natin yan, multi-year high resistance din, and then ito. So around 94.20 plus and 109 area, no. So hindi naman natin sinasabi na yan talaga yung aabotin yung price. Nakikita lang natin na ayun yung possible levels kung saan magkaroon ng bentahan, kasi pwedeng doon nakaset ng target price yung ibang market players. And kung mapapansin nyo, yung mga nakakuha dito sa Conso, no, up na sila ng 50%. So pag tumapik pa to ng 94 area, 63%. Tas ito pag tumapik dito, then 88. So expected mo na yan na magkakaroon ng profit taking. Di lang natin sure kung hanggang saang levels. So kung mapalad ka, no, kung lucky enough kang nakakuha ng FPH at the lows, then abang na lang regarding sa selling pressure. Kasi sa mga ganitong galaw, no, kapag nagkakaroon ng bentahan, mabilis yung bentahan na nangyayari dyan eh. And madalas, if hindi ka nakapagbenta, then pwedeng at a price na hindi ka na maganda makakapagbenta, kasi madali ang nagkakaubusan ng liquidity dyan pag nagkakaroon ng selling, no. And yung mga may malaking hawak, of course, magbebenta sila kapag merong buying pressure, kasi mas makakalabas sila ng mga positions nila, no. So itong mga stocks na ito, pag tinitrade mo, kailangan matutukan mo talaga, kasi anytime pwede magkabuhos since marami ng atat lumabas dyan, and currently, no, pwedeng speculative play yung nangyayari. So next up, SPNEC. So SPNEC walang masyadong galaw, no, despite gumagalaw yung mga ibang stocks na related sa green energy or mga renewables, no. So SPNEC, solar energy na company. So ang nangyari sa kanya ngayon, puro siya resist, and kung mapapansin naman natin, kitang-kita yung trend line niya, no, na ilang beses talaga nagre-resist. So currently, no, nasa isang downward channel yung SPNEC. So ibig sabihin, pwede tayong makakita ng galaw niya, no, pag nabasag niya tong trend line na to. And of course, yung kanyang resistance is itong double top niya. Ito yung main resistance niya at 1.30 tsaka 1.29. So kapag nabasag niya tong trend line na to, then most likely ito yung kanyang pwedeng ma-hit na area, no, yung 130, 129. And ultimately, yung kanyang 52-week high at 1.39. So yun nating mangyari na mabasag niya tong MA100, kasi yan na yung last niya na MA na support. And pag nag-breakdown pa siya dito sa trend line, then malalim-lalim yung kanyang next support, kasi around 1.03 and 99 na yung sunod na range niya, no. So hindi naman natin sinasabi na pag nag-breakdown sa trend line na yan, automatic dito yung bagsak niya. Mas mataas lang yung chance na dito siya magkaroon ng pag-stop, kasi andito yung bulk ng major support areas niya, no. Pwede naman pag nag-drop hanggang dito lang. It's just that unlikely na magkakaroon siya ng magandang support dito, since ito yung major support areas niya. So sa ngayon, walang masyadong nangyayaring galaw sa SPNEC. Pwedeng ma-follow niya lang tong downtrend na channel niya, or pwedeng mag-breakdown, no, kung patuloy na magiging masama yung takbo ng market in the coming days or weeks. So next up, FGen. So FGen, no, another one of the Lopez's companies, and nauna yung pag-akyat nito nung June 2. And I think yung reason is parang nagkakaroon sila ng merger, no, or collaboration with yung electric company or power company ni Mr. Razon, no, the owner din ng Bloom
and MWC. So nagkaroon ng run up, rally, tas nagkaroon ng bentahan, no. So gaya ng sabi ko, sa mga stocks kasi na tumataas ng 15% or more sa loob ng isang araw, tapos kunwari low cap stocks pa sila, asahan mo talaga na magkakaroon ng selling pressure yan eventually kasi maraming gustong lumabas dyan eh. And tingnan mo yung nangyari dito, 'di ba? Kung nakabili ka sa taas, tapos hindi ka nakapagbenta, then down ka na ng 12%, 13%, tapos umabot pa ng halos 20%, no? Buti nakabawi ito, probably because nadala sa hype ng FPH, no? So, current support niya itong level na to. So, probably because of this previous resistance or ito yung range niya talaga ng support. So, ngayon nagkaroon siya ng rally and ang sabi, meron siyang dividend sa June 16. So, cash div 2.42%. So, sa Lunes, may chance siya na mag-drop ng around 2.40 to 2.5%. So, kung titingnan lang natin sa levels na to, then pwede siyang bumaba around this area at 18.54. So, hindi pa rin naman masyadong masama, no, kahit mag-drop ng 2.50, lalo na kung dito ka nakakuha sa support area. Or kahit nakakuha ka sa consolidation, no, okay pa rin talaga yung galaw ng FGen. So, good stock, no, para sa mga naging investors, mga nakakuha May pababa. Pero dun sa mga nakakuha ng June, no, medyo alanganin. Unless lumakas talaga yung market, I don't see this going above 21 in the short term. Medyo mabigat to eh, parang second liner siya, no? Parang above 50 billion tong market cap ng stock na to. So, unless walang sobrang daming market participation, hindi mo siya makikita talagang tumaas ng grabe, no? So, tingnan natin, baka madamay sa hype ng FPH since mga sister companies sila. So, next up, Web. So, Web, nakapag-rally din to, no? Nung around March. And ito na nga yung sinasabi natin na hindi naman yung stocks, no, forever pataas. Eventually, makakuha ng selling pressure yan, no? So, tumaas nga siya from the lows of 200% more than, pero from the highs, no, nasa down 40% na yung mga bumili dyan. So, basta lagi yung tatandaan, pag yung mga stocks nag-i-increase ng more than 15% sa loob ng isang araw or in a span of a few days, ang taas-taas talaga niya, eventually makaka-encounter yun ng selling pressure and pwede siyang bumagsak ng ganito, always. So, yung sa Web, hindi na siya bumalik dun sa kanyang previous down move, no, yung mga prices niya simula November hanggang March. So, somehow, andito siya sa 1.56 and up. So, ibig sabihin, nagre-range siya sa area na to. So, the reason why, hindi natin alam kung bakit, pero we know na may interest pa rin siya, no, kasi nagko-consolidate siya. Although, very volatile yung galaw niya. So, currently, meron tayong double top dito and ay nga yung support natin sa 1.56. So, sa gamang ganitong galaw, no, hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari. Only time can tell. Either pag lumakas, no, pag nagkaroon ng hype or kung ano man na rumors dyan, pwedeng umabot ulit dito para i-test. Pag nanghina, then consolidation lang ulit or pwedeng bumaba further dito sa kanyang base. So, PhilWeb Corporation, no, mukhang related din naman to sa mga gambling kagaya ng Bloom at Plus. So, di ko lang sure, no, baka other people are banking on it na sumali sila sa ganong craze na baka mag-create sila ng mga ganong type ng business. Kaya siguro nilalaro pa rin tong stock na to. Pero caveat lang talaga kasi news-driven, no, and hype-based yung galawan nitong PhilWeb Corporation. Kahit noon pa. So, kung iti-trade nyo man to, dapat talagang mabantayan nyo kasi anytime pwedeng magkaroon ng buhos. So, next up, MRC. So, sa MRC, meron tayong double top resistance. So, 0.96, 0.95 kasi yung naging resistance nito before. And ayun din yung naging resistance niya in the recent days, no? So, 0.96. So, akala ko mamamatay na tong stock na to kasi nag-breakdown na sa MA20 tapos ang lakas ng bentahan. Pero eventually, nakabawi pa rin, no? So, nasa 0.90 siya ulit. So, ibig sabihin, yung range ng MRC, ito pa rin kung titingnan natin yung malaking range niya overall. Pero it's creating a smaller range inside that range. Itong box na to. So, tanggalin ko na tong malaki. So, ito yung naging galaw ng MRC and probably, pag nagkaroon ng bentahan dito, pupunta siya sa base tapos nakaabang na kaagad, no? Yung MA50 tsaka MA100 na pwedeng sumalubong as confluence of support. Tapos, kapag nag-breakout naman siya dito, then the next resistance to test is 1.10 and key area pwedeng 1 kasi psychological resistance yan. So, ayun yung mga pwedeng abangan natin sa MRC. And pag nag-breakout siya sa 110, no? Medyo malayo na yung mga next resistances niya. So, very obvious, 1.39 and possible 117, 118 kasi may previous support doon na double bottom. So, dapat abangan tong 0.96 kung ano magiging galaw niya. So, last stock, OGP. So, OGP, another gold
company ay naman nasa pangalan OceanaGold. So most likely gagayahin yung galaw ng APX-PX based sa gold commodity, no? So all-time high na stock nito price is 17.40. So very much the same sa analysis sa APX and PX. Kapag tumaas pa further yung gold, then prepare to test for 17.40. And kung walang mangyari sa gold, then most likely consolidation. Or pag humina yung gold, no, pag nag-improve yung overall markets, so maraming iiwas sa gold at babalik sila, risk on sila pagdating sa equities. So most likely pwedeng bumaba yung OGP. So dito siya makahanap ng support kasi ito yung kanyang current range ngayon. So ito yung high ng range, ito yung bottom ng range, pero bulk ng consolidation andito lang sa area na to, no, hanggang 16.40. So dapat maabangan, no, yung galaw ng gold in the coming days para matingnan kung pwedeng gumalaw din yung OceanaGold along with other mining gold stocks. So ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. So kung meron ditong stocks na hindi nasama sa video na to, then you can just comment down below and pwede natin yung review next time. So thank you for watching this video.